Kaya nga, susuma total mo ito, Jade, itong kagutuman na nakita natin, ano, ito ay manifestation ng kabiguan ng administration ni Marcos Jr. na ma-address ano, itong issue ng hunger sa ating bansa. Ayon nga po sa SWS, umabot po sa 27.2% o tinatayang nasa 7.5 milyon na mga pamilya ang nakaranas po ng involuntary hunger mula Enero hanggang buwan po ng Marso ngayong taon. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Alam mo, itong nararanasan na kagutuman ng ating mga kababayan, no? Yan ay malaking factor diyan is yung kabiguan ni Marcos Jr. na ma-address ang issue ng kagutuman sa ating bansa. No? Isa ito sa mga malalaking failures ng kanyang administration so far. No? Maaalala natin, Jade, noong umpisa ng kanyang administrasyon, kanyang inassume no, ang posisyon na bilang Department of Agriculture Secretary. At nung time na yan, ang daming mga iskandalo ang ating witness based dun sa mga nangyari, kagaya sa sibuyas, sa asukal, and then sa bigas, maraming mga issue. Kaya nga itong nakikita natin ngayon, ito ay resulta yung kagutuman na yan. Yan ay resulta ng kabiguan ni Marcos Jr. na masolusyonan itong issue na ito ng kagutuman, Jade. Maraming mga factors din. Siyempre, governance is an overarching determinant ng kagutuman. Makikita natin na ang food inflation sa ating bansa, bagamat sa kaso ng bigas, Jade, bumababa na yung presyo, nagde-decelerate siya, matatandaan natin na nanggaling tayo sa mataas na presyo ng bigas historically. Mataas ang presyo na pinanggalingan. So ibig sabihin, mahal pa rin ang bigas. Kahit na bumababa ng presyo, mahal pa rin siya. At sa iba namang mga pagkain, halimbawa kagaya ng gulay at karne, makikita natin nung mga nagdaang buwan, tumaas pa rin ang presyo ito. No? Sabihin, bagamat makita natin bumababa ang presyo ng bigas, tumataas naman ang presyo ng mga ibang mga pagkain. Kaya pagka nagsuma total nito, mataas pa rin ang ating food inflation. In fact, nung month of February, Jade, yung sa karne, ang rate of inflation ng karne halos umabot na ng double digits for the last few months. Hindi lang yun, we are a net importer ng pagkain. We have been called as the biggest rice importer in the world. And nakikita naman natin na yung ating peso ay humihina. So ibig sabihin, pag humihina yung piso at tayo import ng pagkain, nagmamahal yung pagkain sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga imported. Dahil nga humihina yung ating piso. At syempre, titingnan mo rin dyan, Jade, yung mga klase ng trabaho na nalilikha. Kasi kung halimbawa magaganda at dekalidad yung trabahong nalilikha ng ekonomiya, kahit na tumataas ang presyo ng bilihin, kayang i-absorb yan ng mga kababayan natin kung malaki ang kanilang kita. Kagaya halimbawa sa mga lugar kagaya ng Singapore, halimbawa, tumataas din ang presyo ng pagkain, pero dahil nga maayos ang kanilang kita, kumbaga mataas ang standard of living, na-absorb nila yan. Sa kaso sa Pilipinas, medyo questionable yung mga nalilikhang trabaho. Kasi nga, titingnan mo sa datos, Jade, ang unemployment natin ay mababa. Bakit ang daming nagugutom? So ibig sabihin ito, yung kalidad ng trabaho na nalilikha ay medyo hindi maganda. At malaki pa rin ang informal sector sa ating bansa. So ano po ba yung informal sector? Yung informal sector, ito po yung sector na kung saan lalabas sa formal economy. So ito po halimbawa yung mga kababayan natin na mga walang kontrata, mga walang benefits yan. At often yung sahod nila mas mababa sa minimum wage. So kahit na may mga nalilikakang trabaho pero lumalaki din naman yung informal sector, ang nangyayari nito is nagiging mahirap po ang buhay para po sa nakararami ng ating mga kababayan. Kaya nga, susuma total mo ito, Jade, itong kagutuman na nakita natin, ito ay manifestation ng kabiguan ng administration ni Marcos Jr. na ma-address itong issue ng hunger sa ating bansa. Pero masasabi ba natin, Doc, na dahil sa manifestation na ito, na marami ang nagugutom, mahina ang ekonomiya natin? Ganito kasi yan in paper, Jade, makikita mo na lumalago yung ating economy. So in fact, nung nagdaang taon, yung ating economic growth, lumalaro yan sa mga nasa 5.9 to 6%. So lumalago siya in paper. However, hindi ito nag-translate
sa pakinabang o benefits dun sa mga nakararami nating mga kababayan. So madalit sabi, yung growth na nakikita natin ay hindi inklusibo. Hindi lahat nakikinabang. At ang nakikinabang lang sa paglago ng ekonomiya ay yung mga oligarko at mga mayayaman. So hindi nagti-trickle down yung growth sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa marginalized sectors. So hindi sila nakikinabang dito sa paglago ng ekonomiya na ito. Ngayon, tama rin naman yung sinasabi ng maraming ekonomista, kapasama na rin ako dyan, no, na kinakailangan talaga lumago yung ating ekonomiya para lahat makinabang. Pero ang pinupunto namin dito is kailangan yung paglago ng ekonomiya na yan, lahat tayo ay makinabang. In fact, dapat nga sa paglago ng ekonomiya, mas malaki dapat ang magiging pakinabang, no, ng mga kababayan nating mahihirap. Kumbaga, if you have less in life, you should benefit more from economic growth. No? So yun yung dapat na i-achieve ng ating gobyerno, no? Na mag-create sila ng conditions para magkaroon ng inclusive economic growth. And para ma-achieve yan, mga kababayan, kinakailangan ng tinatawag na political will. O kinakailangan yung ating leader ay meron siyang firm, no, na stand or firm na pagdedesisyon, no, para maisakatuparan yung ganyang klaseng programa. Pero sa nakikita natin, Jade, mukhang hindi ito nakakamit ng ating gobyerno. In fact, yung growth pa nga natin ay underperforming. No? Yung paglago ng ekonomiya natin malimit, nasa ibaba, no, nung target range mismo ng ating gobyerno. So sa palagay ko po, kinakailangan po rito ng medyo matindi-tinding political will para po maisaayos yung ating ekonomiya. Tulad ng nakaraang pandemya, panahon ng pandemya, Doc, di ba grabe yung tindi yung pangangailangan natin. Pero nakita mo ba na mas na-handle pa that time yung issue ng kagutuman ng ating mga mamamayan kumpara ngayon? Alam mo, Jade, it could have been worse, ano, yung nangyari sa Pilipinas nung pandemic. Pero dahil nakita natin na merong political will ang Duterte administration, yung adverse effects ng pandemics na-mitigate, no, nung time na yan. So bakit ko nasabing na-mitigate? Maalala natin, nung umpisa ng pandemya, ay nagkaroon ng programa, no, yan yung bayanihan, no, nung time na yan, na kung saan nagkaroon ng ayuda. And yung ayuda na yan, Jade, it has a purpose. Kasi nangyari nung time na yun, nagkaroon tayo ng mga ECQ, nagkaroon ng mga lockdown. So itong marami sa ating kababayan ay mga hindi nakapasok o iba na wala ng trabaho. At para ma-augment yung kanilang income, dyan na pumasok yung tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan na naghirap ng time na yun. Ano? And the response, I would assess, ano, based on what we've seen, is timely yung pag-intervene ng gobyerno at the time. So clearly, that is a reflection of political will. No? Yung pag-i-implement, halimbawa, Jade, ng mga community quarantines during that time, sinasabi nga ng Western media, no, ng mga time na yan, na ang Pilipinas daw ay isa sa mga harshest, no, in terms of mag-i-implement ng mga lockdown. Pero makikita naman natin na nagbunga ito in terms of yung mga cases natin, they were put under control. No? So ibig sabihin, it could have been worse. So based no sa lagay ng ating ekonomiya at the time, no, nagkaroon talaga ng massive unemployment, bumagsak ang ating ekonomiya just like other countries in the world because of the global pandemic. And eventually, naka-recover naman tayo, Jade. Ano? In fact, makikita mo doon sa datos ng kagutuman, after nung pandemic, nag-stabilize yung kagutuman. Sana kung meron, may pa-flash natin yung mismong graph nung datos. Ano? Kasi makikita mo doon, after nung pandemic, bumaba na yung kagutuman. And time pa rin yun ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, yung intervention at the time was effective. No? And in fact, nagkaroon pa nga ng carry-over sa panahon ni Marcos Jr. yung mga policies ni Pangulong Duterte. Kaya makikita mo nung umpisa nung administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., makikita mo na yung kagutuman, yung self-rated hunger, medyo mababa pa rin. Pero ngayon nakita natin Jade na tumaas, labas na si Pangulong Duterte dyan. Itong nakita nating pagtaas lately ng kagutuman, yan can be attributed, ayan, nasa screen na natin, ano? That can be attributed 100% ano, kay Marcos Jr. Lalong-lalo na kung makikita nyo, no? Yan sinasabi ko yung makikita mo towards the end of the Duterte administration, yung self-rated hunger mababa na. Ibig sabihin, naging epektibo yung intervention. Ayan, makikita mo. And in fact, yung pagbaba ng kagutuman, nag-carry over pa yan dun sa early parts ng administration ni Marcos Jr. Pero makikita natin, nung umpisa ng 2023,
talagang tumaas na yung rate of yung self-rated hunger. No? Yung pagtaas na yan, that can be attributed in whole sa administration, no? Sa mga pulisiya ni Marcos Jr. Kaya nga nasabi ko nga kanina, noong umpisa, yung nakita nating kagutuman na yan, that is a manifestation ng kabiguan ni Marcos Jr. to address the issue of food security sa ating bansa, Jay. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Doc, itong pamahalaan sa pamamagitan po ng DSWD ay may pinatutupad silang walang gutom program. Ito'y kasalukuyang naglalaan po, no, ang DSWD naglalaan ng 3,000 piso na buwan ng tulong sa 300,000 mga mahihirap na pamilya sa buong bansa. Ano naman ang masasabi mo dito? Yan ay mga temporary solutions yan, Jade. Yung mga ganyang klaseng programa, walang pinagkaiba yan sa mga tupad, walang pinagkaiba yan sa mga AIX at kung ano-ano pang mga programa. What these are just short-term, temporary, band-aid solutions to address the issue. Now, sa issue ng kagutuman, talagang kinakailangan tumulong po ang gobyerno dyan. Ano? Kailangan yan magbigay ng assistance sa ating mga kababayan na nagugutom. Kasi bahagi po yan ng kanilang responsibility para po sa atin, no? Sa mga mamamayan. Pero nakalimutan natin na para magkaroon ng solusyon sa kagutuman, you have to look at the underlying structural problem sa ating bansa. So halimbawa sa agrikultura, kasi alam niyo ang food security, konektado yan sa agrikultura talaga eh. So ano ba yung mga structural issues sa agriculture? Hindi sufisyente yung ating produksyon, kaya tayo ay nag-i-import. Hindi sufisyente yung napoproduce ng ating mga farmers kasi yung ating farming sector ay nagsishrink na siya, no? Kasi nga makikita mo marami din sa mga farmers, yung iba sa kanila ayaw na mag-farm. Yung mga lupain na nasasakahan sana, nako-convert into sa mga subdivision or into other use, no? So nababawasan yung ating farmland. Isama mo pa dyan, Jade, yung issue ng climate change na nakaka-apekto ng lubha, no, sa sektor ng agrikultura. So kailangan mai-address mga kababayan yung mga structural problems ng sektor na yan para masolusyonan ng permanente, no, itong issue ng kagutuman. Kasi alam mo, Jade, kung tayo ibigay lang ng bigay ng ayuda, pero hindi natin nasusolusyonan yung structural problems ng sektor na yan, ng agriculture sector ng ating bansa, masasayang lang ng masasayang yung resources ng gobyerno sa pamimigay ng ayuda. Kasi nga hindi naman nasusolusyonan o nabibigyan ng permanenteng solusyon yung mga problema sa sektor na yan, Jade.